Welcome to the Needle House Podcast. What is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, okay naman kahit nasa gitna tayo ngayon ng bagyo, no? Kanina pa tunog yung NDRRMC natin. So, mag-ingat kayong lahat. Okay. Anyways, kung bago ka nga pala dito sa channel natin or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday 7:30 PM or 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. Okay? At same day din, same time, nag-upload din tayo sa Spotify. So please do follow me on Spotify, The Needle House Podcast with Marcus II. Yan. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayong araw? Eto, this is for beginner tattoo artists. Ang dami pa rin nagko-comment sa atin ng mga beginners, no? So, I'm gonna give some tips, mga mistakes na you need to avoid when doing doing tattoos kapag nagtatattoo kayo. Okay? So, pag-usapan natin yan. Yun. Eto, kasi mga kasabot, no? Ako, nung nagsisimula ako, talagang I just learned from my mistakes, no? Although meron tayong mentor, no? Ang mentor kasi noon, talagang nagtuturo yan, but tinuturo din nila na you have to learn from your own mistakes, and that's why we really need to practice, and you really need to be or to do almost perfect tattoo sa practice skin pa lang, no, sa pagdo-drawing pa lang, sa pag-stencil pa lang bago pa tayo lumipat sa balat, no, para less mistakes. Kasi almost ganun din naman ganun din yung gagawin nyo. You just have to do it almost perfectly, no. wala namang perfect, but as perfect as you can do it, no. Yan. So let's start. We have a few mistakes na you can avoid, no? So turo ko na ngayon, at least pag nagtattoo kayo, subukan niyo na siyang iwasan. Okay? So ito, this is random lang to, no. So number 1, when doing the stencil, I know ang dami na ngayong mga makabagong paraan na pag-print mo, stencil na siya, didikit mo na lang. But I don't really do that. Not because wala ako nun. Pwede naman akong bumili nun. Hindi naman siya ganun kasakit. Hindi naman ganun kamahal, no? But I prefer doing the old school way na talagang ititrace ko pa siya. Bakit? Kasi una sa lahat, napapractice ko na yung tattoo. Napapractice ko na yung galaw ng kamay ko. At nakakabisado ko na yung mga linya. O natatandaan ko na yung mga linya na gagawin ko. So, later on, kapag tinattoo ko na siya, nakapag-practice na ako agad, diba? So, yun, number 1, no? Kailangan, sa stencil pa lang, kapag ini-stencil mo yung design, perfect na yung lining mo. Tama na yung ginagawa mo. Para paglipat mo sa balat, diba? Muscle memory. Yan. Number 2, putting the stencil not standing up. Yan. Kapag nagdidikit tayo ng stencil, pinakamaganda talaga nakatayo si customer. Para makikita nyo kung ano yung relaxed form nila. Diba? Hindi nakapaling yung balat nila, hindi na i-stretch yung balat nila. Kasi kapag nilagay mo siya ng nakaupo, tas nakaganto, pag dikit mo yan, mamaya, pag tayo niyan, paling na yan. Sigurado ako doon. Pumapaling talaga siya kapag tumatayo. Kaya kailangan, pag tinatuan mo si customer, tayo lang siya ng relaxed form, harap sa gitna, diretso yung paa, hindi nakabaluktot yung isang tuhod, para kapag dinikit mo yung stencil, talagang yun yung tamang posisyon niya, yung normal na posisyon niya, hindi na siya papaling, no? So yan. Pangalawa, kapag nadikit na yung stencil,
may dalawang paraan tayo dyan. Kung maganda talaga yung gamit mong stencil, maganda yung ginamit mong pangdikit yung stencil solution, pag dikit mo sa kanya, pwede mo nang punasan yun eh. Pag punas mo nun, may maiiwan sa kanya, medyo malabo, but mas mahirap siyang burahin. Minsan naman, pwede din naman, patuyuin mo talaga ng matagal, no? Tapos, para pag ginawa mo, talagang tuyong-tuyo na siya. Yun. Yun, yung pinakamaganda. Ako, depende sa design. Kapag simple lang yung design, pinupunasan ko na. Mabilis lang naman gawin yun. Pero kapag talagang intricate yung design, I prefer to let it dry first bago ko gawin. Yan. Eto, kapag nag-stencil ka sa balat, trust your stencil, no? Siyempre, habang nagtatato tayo, ini-stretch natin yung balat eh. Ngayon, kapag medyo pumaling siya, tas feeling mo, paling na siya, wag mong gawin ng diretso yung tattoo. Kasi, siyempre, ini-stretch mo yung balat eh. Papaling talaga siya. So, trust your stencil. Kung nadikit mo siya ng maayos, nadikit mo siya ng maganda, sundan mo lang siya para pagkatapos walang papaling. Tama lahat. Okay? Yan. Always start from bottom to top. Bakit? Yan, ito, isa sa pinakamadalas na pagkakamali ito ng mga bagong tattoo artist. Nag-start sila kung saan nila gusto mag-start. But, dapat talaga sa baba tayo nagsisimula. Bakit? Para hindi natin mas-smudge yung stencil, hindi mabura, hindi magulo. Okay? Kasi pag nawala yung stencil, mas mahirap siya. Yun yung guide natin eh. Ano pa? Depende kung kaliwete ka or kanan ka. You start from kung ano yung gamit mong kamay. Kung kananete ka, start from the right. If you're a left-hander, start from the left. Para hindi nyo na-smudge yung stencil. No? Yun, basic lang yun. Minsan kasi yung pinaka-basic, yung pa yung nakakalimutan natin eh. Ano pa? Use liner as a liner. Okay? Eto, paano ko ba explain to? Kasi, hindi pala use liner as a liner. Using liner as a liner. Yan. Para sa akin, ito kasi yung mga madalas tinuturo or madaling, parang naiisip ng tao. Liner yung karayom eh. So, gamitin ko siya as a liner. Tama, 'di ba? Pero, there are times na you can use the liner as a shader. No? Kailan ba to? Kapag maninipis masyado yung shadingan mo, right? If you wanna do parang pepper shading, you can use it as a shader. Sometimes, kapag talagang color packing, tapos yung mga gilid na part nung halimbawa mo itong bilog or star, yung mga sulok-sulok, liner yung pinang-shade ko doon, yung gitna, shader na. Ayun. It doesn't mean na they call it liner. Hindi mo na siya pwedeng gamitin sa shader. It's just like parang brush. May mga brush na sobrang nipis, 'di ba? May brush na makapal, but it doesn't mean na hindi mo pwedeng gamitin yung liner sa shading. Hindi mo pwedeng gamitin yung shader sa liner. Yun. So, using liner as a liner, madalas nagkakamali yung mga tao dyan, yung mga bagong tattoo artist na akala nila hindi pwedeng ipang shade yung liner. It's just a matter of how paano mo tinitimpla yung machine mo. Depende sa machine na gamit mo. Yan. Ano pa? Ito. Not enough petroleum or tattoo glide, kung ano man, whatever you prefer to use. Not enough petroleum jelly, or too much. No? So, bakit nga ba nagiging pagkakamali ito? Minsan kasi pag kulang yung petroleum or hindi ka nakakapagpahid or ng glide,
kapag nagpunas ka ng ink, makalat, no? Kapag naglining ka, kumakalat yung tinta, hindi siya nag-stay doon sa guhit lang. Ang hirap linisin. Yun, kapag kulang ka sa petroleum. Kapag naman sobra ka sa petroleum, ang hirap na punasan, no? Kapag sobra ka sa petroleum, nagbablock 'yon sa tip ng needle. So kapag na-block 'yon, nabarahan, kapag nagsawsaw ka, halos walang pumapasok na ink or konti lang yung pumapasok na ink. 'Yon. So hindi maganda kapag sobra, hindi rin maganda kapag kulang. So dapat sakto lang at lagi ang pinakamadali diyan, every time you wipe, you put more petroleum or Glide, no? Pero manipis lang, konti lang talaga. Yan. Eto, hand speed versus machine speed. Yan, kung mabilis yung palo ng makina mo, dapat mabilis din yung kamay mo. Kung mabagal yung palo ng makina mo, dapat mabagal lang din yung pagguhit mo. Kasi kapag mabilis yung palo ng makina mo, mabilis yung baba ng karayom, tapos mabagal kang gumuhit, pwedeng magsugat, pwedeng mahiwa yung balat. Okay? Kapag naman masyadong mabagal yung palo ng makina mo at mabilis yung kamay mo, hindi nabubuo yung linya. Nagiging parang naging dot, tuldok-tuldok siya. So nagiging parang peppery yung lining mo. Hindi siya smooth lining. Yun. So kailangan match yung hand speed mo sa machine speed mo. Okay? Next one, angle. Ito, it shouldn't be sobrang tagilid, hindi rin dapat sobrang diretso. Dapat ayoko kasi talaga magbigay ng anggulo eh. Kasi pag sinabi nila, sabi kasi 90 degrees, sabi kasi 45 degrees or whatever. Kailangan tansyahin mo eh. Nasa kurba din ng balat yan. So kailangan sakto lang yung anggulo mo. Huwag sobrang diretso, huwag sobrang tagilid. Okay, kasi pag sobrang tagilid, makikita mo yung lining mo parang may pasa sa gilid kasi sumobra ng pasok yung ink sa tagiliran. Naging medyo parang kita na siya dun sa gilid. Kailangan saktong-sakto lang yung pagguhit mo. Yan. Using one type of liner or one type of shader, no? Okay lang siya sa maliliit na pyesa kung kaya naman, but it's always good to use different types of liners. Kung may makapal, kailangan makapal yung gamit mo. Kung manipis, kailangan manipis din yung gamit mo para maganda yung variation ng lining mo. Maganda rin yung pagka-color pack mo, pagka-shade mo, mas smooth kapag gumagamit tayo ng tamang sukat ng karayom. Kasi, like for example, ako, if I'm doing black and gray, I really like to use curved magnum, no? Para mas smooth yung shading niya, mas smooth yung fade niya, no? Yung gradient niya, no? But if I wanna do a color packing, a really good color packing, I wanna use round shader or Magnum ones. Yan. It's better to use it for color packing, no? That's for me, no? For lining naman, use kapag manipis, gamit ka ng manipis ng karayom. Kapag sobrang kapal, ako, what I usually do, no, I use round shader for lining, but kailangan pag-aralan nyo maigi yung round shader if you wanna use it for thick linings or power linings, no? Kasi medyo makikita mo yung paghiwa-hiwalay ng karayom kapag ginamit mo yun ng mali. Pero kapag ginamit mo yun ng tamang angulo, tamang hand speed, then you can do a pretty clean power lines, no? So yun, maganda rin matutunan yan, no, mga kasabwat. What else? Light to dark. Yan. Kapag hindi to sa shading or hindi to sa gradient. Kapag light yung shading or yung contrast, dapat light. Kapag dark yung contrast, dapat dark. If it needs to be black, it needs to be so damn black. Kailangan sobrang dark niya
para makita yung contrast nung ginagawa mo. Yan. It's part of the parang light source then or doing contrast like when I'm doing videos. Kasi kita mo, naka-black ako, then black yung background ko. So what I do is I put light here para medyo mag-iba yung kulay ng damit ko. Tapos, lapit nga natin to. Yan. Mag-iba yung kulay ng damit ko para ma-separate ako sa background. Yun. Basic. It's kailangan pag-aralan nyo rin yan kapag bago pa kayo. Color theory, light source, or whatever. Kung anong kailangan nyo matutunan sa drawing, same goes with tattoo. Kaya nga lagi yung sinasabi, maganda mahusay ka na talaga mag-drawing eh. Nagpe-paint ka na, nakapag-drawing ka, bago ka mag-tattoo. Parang ang hirap kasi mag-aaral ka mag-motor, tapos hindi ka pa marunong mag-bike. Parang ganun lang yun. Diba? So yun, what else? Not stretching enough. Kailangan stretch talaga yung balat kapag naglilinya tayo, kapag nagkukulay tayo, kasi kapag hindi nyo in-stretch yan, hindi nyo na kukulayan lahat ng surface area. Kapag naka-stretch yan, parang, paano ko ba explain to? Sa lobo, di ba? Makikita nyo yung nakasulat sa lobo. Kapag ang lobo, sinulatan mo ng hindi pa nakalobo, sinulatan mo. Pag hinanginan mo yan, lalabo yung sulat. Kapag nakalobo na siya, may hangin na sa loob, sinulatan mo, tapos inalisan mo ng hangin, makikita mo dark na dark yung sulat or yung design na nilagay mo. Parang ganun lang din. So, you really have to stretch the skin. Yan. Ano pa? Eto. Siguro last na to, no? But again, if meron pa akong mga hindi nasabi or hindi nabanggit, comment kayo sa baba. Baka meron pa akong mga nakalimutan, nakaligtaan. Hindi naman lahat na naaalala ko, hindi lahat nasasabi ko. Pero ito yung mga pinakamadalas nakakalimutan ng mga bagong tattoo artist. Pero ito, if you're doing a large piece, no, don't rush it, no? Kailangan tignan nyo rin yung balat ng customer nyo, ng client nyo. If the skin is still taking in ink, if it's really, if the skin is bleeding out, no? Kasi minsan kahit kulayan natin ng kulayan yan, kung bugbog na yung balat, hindi natatanggap ng ink yan. Iluluwa at iluluwa yan. So don't rush it, no? Kailangan tinitignan din natin yung balat, no? Sinasabi ng iba, wag dapat mag-break. No, you need to take breaks din, no? Para mapahinga rin yung balat, especially after lining, magang-maga pa yan, nakaumbok. Kasi may mga ganung balat talaga, ipahinga nyo, 'di ba? Sinasabi nila kapag nagpahinga lalong sasakit. Hindi, kapag pagod na si customer, nasasaktan na, pahinga nyo. Kailangan niya makaipon ulit ng lakas. Painumin nyo ng tubig, take in sweets, 'di ba? Yan para hindi sila maubusan ng energy, ng lakas. Kasi mas nauubos yung energy nila, mas masakit yan, mas nararamdaman nila. Ayun, ano pa? Don't rush it. Huwag yung tapusin sa isang session kung hindi kaya. Okay, kasi pag gumaling yan, hindi magiging malinis yung tattoo na ginawa nyo kung nirush nyo yan, no? There's always gonna be second session, and you have to let the customer know na kung hindi kaya, magkakaroon talaga ng second session. Kesa naman pumangit yung gawa, 'di ba? So there's nothing wrong doing second session or doing multiple sessions, no? Kung hindi talaga kaya, hindi talaga kaya. Huwag nang pilitin, no? Mako-compromise lang yung gawa nyo. Pag na-compromise yung gawa nyo, pwedeng ma-compromise yung pangalan nyo, 'di ba? Kasi wala, sabi ko nga, 'di ba? Ang tagline natin noon pa, no? Dahan-dahan pero sigurado. 'Di ba? Hindi dapat minamadali. Pati yung learnings, dapat dahan-dahan. Bago kayo magsimula mag-tattoo, make sure natuto na kayo, marunong na kayo, para pagdating nyo doon, pagsabak nyo sa tattoo talaga, hindi na ganun kahirap, hindi na kayo ganun, less mistakes, 'di ba? Ayun, yun lang naman.
Again, sana marami kayong natutunan at sana nagustuhan nyo itong video na to. If you do, please like this video. Leave 5 stars sa Spotify. And again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and follow me on Spotify. Hit the bell icon na rin para nanonotify ka every time we have a new video. Yun lang. Peace out. Welcome to the Little House Podcast.